Los Angeles. Sino ang gusto na baguhin yung lyrics? Sino ang gusto niyong mawala na? Juan! Sino ang gusto niyong mawala na? Okay. So, mga kababayan, ang pinaka-highlights talaga natin sa gabing ito is our candle lighting and prayer. Kasi alam po natin, kailangan natin ng mga dalangin para sa ating Tatay Digong. Pero bago po yan, habang hindi pa dumilim, magkakaroon po tayo ng march para ipakita natin na mas marami talaga tayong sumusuporta kay Tatay Digong. So mag-march na tayo. Galing dito mag-start 2 by 2. Pag ganun po, pababa. Pag ganun, paikot doon, tapos balik. Ang haba po natin tingnan yan. Tapos may drone na po tayo. Ayun na siya. Okay? So, sino po ang mag-start? Pagkadala ng flag at we are start. And then, sunod-sunod po. Sunod-sunod. Okay, tapos, mag-gets po tayo. Alive kayo. Sisigaw na BBM, ready na kami! Okay? Saan mo sa mga nagkakaroon? Cameraman? Is doon sa harap? Yung ngayon, pinover natin ang slot. Then, sunod-sunod po. Okay? Okay, nakalain po tayo. Kahit maharing ka. Thank you, Palaka! Ipakita natin sa buong mundo na nanonood ng live ni Maharlika ng Los Angeles ay nagkakaisa para kay Tatay Digong. Okay, sigaw ng Pilipino. Ibalik sa Pilipinas si Duterte. Okay, yung first line. Muna po, sunod-sunod po. Tapos, tingnan niyo ang bayan. Hindi kami sa bayan sinilangan kami. Kamay, subak na. Kasi Marley. Nasing wag po natin tutuloy ng piyapa na makita po sa Naka-live kayo. at hindi na yuha! Siyod alangan, anong magpapasya kung sino ang masala. Sa bawat sulok ng bayan, ating ipagsigawan, Duterte ay Okay, kaway! We are live! isang bansa, isang pinig, isang Live po tayo! kamay ng dayuhan, Diretso po! sa Pilipinas, Diretso. ikaw ng Pilipino. You're live in Maharlika channel! Si Duterte! Na po mga At hindi na yuha! sa Carlson, California! Di po mga kabayan! This is our Jericho Mars! Sa Carlson! You're live on Maharlika channel! At hindi na yuha! Yeah! Ang ganda po! Luzon, Visayas, Mindanao.
Yan, ito mga kababayan. Mga sila. There you go. Alive. Siya ay sa amin, hindi sa banyaga. Sa tubog, si pagkatapang. Sa Pilipinas, si Duterte. Go. At hindi na yuha. Tayo mo tayong kababayan. For Los Angeles. Yes, go. Yeah. Nakadalit kayo ah. Hindi kami titikit, hindi kami kailangan kami pagkain ng lalaban. Ikaw ng malakas. Ibalik sa Pilipinas, si Duterte. You're live. Maharlika China, you're live. There you go. Ng bandila. Pilit ang sigawan, Duterte ay Pilipino, ibalik siya sa Pilipinas. Lang event lang po ito. Alright. Maharlika China, live. There you go. Hanggang Go. Duterte sa Pilipinas. Yan ang sigaw ng Pilipinas. Sinang Pilipino, ibalik sa Pilipinas si Duterte. Viva, I hate you! Hindi na yuhan. Ibalik sa Pilipinas si Duterte. Yuhan. Yeah. Laban ka. Hindi na mo. Hindi kami titigil, hindi kami sa pagsilang kami patuloy na lalaban. Yes. Alright. Ano tayo sa kanila ngayon? Yes, sir. Gonna join the parade now. There you go. Kay Troylen, nakikisali. At yung mga kababayan. Hello, Palangga. So, kumusta ang sitwasyon dyan? Sa lahat ng mga palanggang kapapasok lang, Oh, napakalamig. Pero na mainit ang mga tao rito. nag-aalab. Nag-aalab kahit malamig. Yes! Sa mga nagtatanong, nasa... Ito ang ating mga kasama. Ating mga organizer. Ayan, talagang yung malapit Sasalubungin natin sila rito. Palangga. Ano Palangga? Ayan. Lumabas na kayo. Biglaan tong event na to. Biglaan lang to, ha. Kahapon lang to, pero napakaraming dumating. I know, biglaang event lang. Maraming dumating, kahit... Bring him
room. Ayan. Yan. Yeah. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Adictus. Nakakatuwa, no? Yan po, mga galing sa iba't ibang lugar po ito. Yeah. Yeah! Woo! Yeah! Yes, it's all out. The baby. Bring the grand Lolo. Karoon na dyan. Interview ka pag may pagkakataon. Yeah. Nakalay po kayo kay Maharlika. Okay. Nakalay kayo Maharlika. Okay po. Maharlika Channel. Duterte sa team forever. There you go. The boys, there you go. Philippines, win again. Yeah. Marcos resign. Marcos resign. Yeah. Yeah, nakalive po kayo kay Maharlika Channel. Hello! Yeah, nandun siya kayo. Nandun siya kayo. Sa atin, nakakapano po. Yeah. Yeah. Live with Maharlika Channel. Marcos resign! Nasa Bojack TV ka. Bojack TV. Ayun, may mga ano po tayo doon, mga dumadaan, nakikibusina rin. Here you go! Yeah! Masaya dito, masaya. Makibigay tayo sa parade. Ito yung perspective dito pag nasa parade tayo. Ayan ha. So ito yung actual nating perspective pag nasa parade. Ayan. So, sa lahat ng nanonood, parang kasama namin kayo dito sa aming parade. Okay? Ayan, no? Ayan po. Medyo maingay po ang ating mga kasama dito. Ayan, ha? Then, babalik kami dito sa Oval. Parang pinaka-stakes namin. Ang tunay na inuulit ko po, ito ay biglaang event. Kahapon lang ito na-design. So, napakaraming dumating. Ayun, yung sa nating cameraman.
Mag-interview ba ako dito? Yes, talaga. Go. Kung may pagkakataon, go. Tayo ng ano rito, Andales. Sa atin. Ang ating sinambayan, ang ating minamahal. Ay, minamahal. Lang kang ipagdasa. Nabuti na patira. Ay, ang panas na paan. Graham, Barnica Channel, say something. Sa kamakalit na presidente sa ating bayan. Driver's license. Nawala yung mga turista at nawala yung Naniniwala ba kayo na ang Pilipinas at may pag-asa pa? Alright. Pero ngayon, ginagawa ng gobyerno. At ang next na magsasalita po, tawagin ko po si Felsin Bryan. Palakpak naman dyan! Yeah, thank you, thank you. Alright. Bayong Rabay! Duterte! Nag-request ako na ako yung magsalita kasi kung hindi ako. Hindi, gusto ko lang sabihin, ibabahagi ko lang sa inyong lahat kung ano ang nangyari at ano ang magandang nagawa ko sa aming bayan noong panahon ko Duterte. Kasi nakatira kami sa medyo bundok. So yung daanan namin, ilang presidente na ang dumaan. Yung daanan namin, maraming nadidisgrasya dahil sobrang maputik. Alam mo yung daan na yung parang clay? Pag dinaanan nyo ng mga sasakyan, maraming nadidisgrasya. Marami na. Pero nung si Duterte ang naging presidente, ang aming road is cemented. Nakalive ako ngayon kay mga Yan! Nagawa niya sa aking bayan. Hindi alam ng nanay ko, lahat ng mga kaibigan niya ay adik pa lang. May mga libro pa ako doon. Sa munisipyo, tinatanong ko siya, ma, ba't nandiyan ka? Sabi niya, inaabangan ko yung mga kaibigan ko. Tinatanong ko sila paglabas, adik ka pala. Sipin mo yun, sabi ng mama ko, aso na lang pala ang hindi Kaya, sasabihin ko sa inyo, ang magandang nagawa, uuwi ako sa Pilipinas, sabi nila, balutin mo yung bag mo ng silupin. Kasi, baka lalagyan nila ng bala. Sabi ko, hindi ko babalutin. Kasi dumaan na ako sa US, napakahigpit doon. Pero hindi ako nasita dahil wala nga. Dahil pagdating sa Pilipinas, bigla na lang may bala. Ano yun? Kasi namera. Ngayon, bumalik na naman sila. Kaya kailangan natin magdasal na sana bumalik na si Duterte sa Pilipinas. Ang kailangan natin. At yun lang po. Salamat po. Mabuhay po ang Pilipino! Okay, maraming salamat po. Tama po yun. Na sabi niya kanina, parang aso na lang hindi adik. Ang 20 bigas, ano yun, nakikita ko dyan ko. 20? So I'm taking you guys in the middle of our event. Langin natin na babalik talaga si Tatay Digong. At medyo
parang magdilim na po. Pakiready na po ng inyong mga candles mamaya para sa ating candle lighting. No? May dala po tayong candles, no? Kung meron din po kaming extra dito, kung walang candles, kuha na po kayo dito. Okay? So, ang next po na magsasalita, the reason behind this prayer rally made possible, inarap talaga niya ang mga kahapon, no? Obstacles and nagpapakapal talaga kami ng mukha doon sa city or sa office. Tawagin ko po si Kuya June Punsalan, ang DPS leader natin dito sa Carson. Bonita! Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sino ba taga-Carson dito? Pataas kamay. Oh, good. Ako, taga-Carson ko. Pasalamat ako na karoon tayo ng pinsya rito at karoon tayo ng mayroon rito dahil dahil sa atin. Ngayon, itong programa na ito, we just make this plan just out for 2 days. Si June, pag yan umalis na, the head of the group, right? On America, meron silang Palmville, meron silang New York, meron silang New Jersey, all over, meron silang England, meron silang all over the world, 13 million ang followers na. Kinuha ko ni John sa bahay noong Linggo, tapos sabi ko, John, puntahan natin yung vigilance plan. Nung ginawa na lahat ng flyer niya, Martes ngayon, nakalagay doon vigilance plan. Pero kasantuhanan, wala pa kaming permit, kahapon pa ang permit. Sinamahan ko si Junar dahil si June is palis na papuntang England dahil he got to check all the EOJC from Hawaii, New Jersey, New York, and Europe and England. Kaabit lang niya kanina umaga. Akala ko hindi na namin ito magawa. Pumunta kami ng Veterans Park. Umabot pa alas 9 pa kami na doon. Unabot na kami ng alas 2 doon sa Park and Recreation Main Office. Salamat sa Diyos ay binigay ito. Salamat ako. I'm just helping. Alam na niyo lahat na nangyayari. Hindi ko na uulitin dahil kakaunti na lang natin. At thank you for coming. Ayaw March 30, pero malaking pre-rally sa San Marino, sa Huntington High School nata, kung gusto nyo mag-inquire, from 2 to 6 o'clock sa San Marino, banda doon. Kung gusto nyo mag-inquire, sa Huntington High School nata, primary, naka-program na yan. Punta kayo sa China para kung gusto nyo pupunta ng San Marino. Ngayong September 28, kung ano man ang balak niya na gagawa na mas malaki pa rito, sila ang mag-decide kung matutuloy ba ang March unit, which is the birthday of Tatay Digong. Kausapin ko itong grupo nito dahil yung nila pumunta na lang England, ganyan ang umaga, i-Jordan. Ayan, so mga palangga, habang nagtitipon pa rin ang ating mga palangga dyan sa Carson, California, ito ay talagang 2 days lang talagang pinlano, kaya nga wala ako dyan dahil nasa ibang planeta ako. Meron tayong ngayon, meron tayong ibang mas mahalaga, parehong mahalagang mga inaasikaso na pagsuporta pa rin ay kay Pangulong Duterte. So, hindi lang natin ma-disclose so far, pero ayun na nga, nakikita nyo naman kung gaano ka
init ang taong bayan. Yan, tignan natin to. So, yung mamaya, magkandulan tayo. Wala kayong candle. Ayan, Gagawin ko. magka-candle lighting sila mamaya. So nakita nyo, 2 days lang po yan. Actually, meron pa kaming event sa March 30. Kasi alam mo naman, yung venue kasi dito mahirap din. Hindi ganon-ganon. Dahil magpapaalam ka, hingi ka ng permit. So, kaya sunod-sunod ito, nabanggit ni brother, ni Mang June, nagsasalta ngayon, kanina, na mayroon din sa Huntington Beach, ay sa Huntington area. So, tuloy-tuloy, yung init ng pagsuporta na pinapakita namin dito sa Amerika, sa New York, nakita nyo, malaki din sila doon, all over the world, Norway, Japan, all over, malas natin na talagang mahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. Tignan muna natin kung meron mga iba pang mensahe. Na nag-organize nito. So yeah, it's about the organization. Yan, anatay natin yung candlelight. So ngayon mga kababayan, kanina nag-post tayo sa ating Facebook na kung saan talagang yung mga nakaka-follow kasi sa akin, alam nyo na lahat yung mga in-expose ko dito sa aking page. So nagta-trending na siya ngayon. Trending ba tawag doon o nagba-viral? Well, it's not a video, no? Hindi naman siya video. Na sinasabi ko nga dito sa post ko na matagal ko ng the last but not the least na magsasalita sa ating harapan, tawagin po natin former Butya ng Davao. Tawagin ko po sa ating Takuno. Tingnan muna natin. Asan po si Sub-Saharan! Sub-Saharan Butya. Wala bang palakpak dyan? Ito yung Mutya. Hello everyone, mayong hapon, gabi sa inyong tanan, mga Sub-Saharan! Hello! Wakanda forever! Right? Mga diligin nato maila, can I be in Bisaya? Hindi po natin may pagkakaila na magaganda at gwapo ang mga taga Mindanao, ang mga taga Pilipinas, right? Lahat. Pilipinas. Yes, that's right. Again, my name is Franelyn Sandiong Dacono. I am born and raised in Davao City. I am proud to say that, I'm proud to say that I was part of the Roddy Project leadership training when I was in college. Yung Roddy Project po ay recognizing outstanding Davao youth. And I'm also blessed and grateful to be part of Mutya ng Davao 2009. So wag yun na po i-do yung math, matanda na po. But it's not just an ordinary beauty pageant, but it has been a platform of voice and of our plans and programs as young individuals in Davao City. So currently, I live in Davao. I want to recognize my friends over there, Ate J.P. Salaray, Kuya Sam, and Ate Jeff. I am currently a teacher at LAUSD. So mabuhay lahat ng mga guro, lahat ng mga staff dito. Yes. Growing up in Davao City was never easy. I still remember when I was 7 years old. So first I was waiting for Sundo. Then someone grabbed or snatched the bag of one lady. I was just waiting there. May babae din naghihintay ng jeep or taxi. Ginaglot po yung bag niya at yung earrings niya. Dugo-dugo. May baril yung lalaki. I live
in Buhangin area. That's the northern part of not of Mindanao, but of Silingan. Silingan, mga taga-Bandog. I'm from Mamay Buhangin. Mabuhay mga taga-north ng Davao, right? And everyone. But my grandparents lived to Sayar, Matina. It's a place where ang daming adik. Halos kada araw ng mga panahon ngayon, ang balita ay rape, nare-rape, not only young women but also children, lola, nare-rape kahit buntis. But it changed, everything changed when Mayor Duterte, I am fond and I know Duterte as a mayor because I have seen his leadership as a mayor. And growing up in his leadership, he changed everything. If you don't know, Davao City it's the only place outside of US that has 911. Central 911. Yes. And if you compare it here, ang aming 911 sa Davao City, it's all free. Here, if you've experienced 911, kahit ipakuha niyo yung pusa from the tree, you have to pay a minimum of $100. But in Davao City, it was free. And in Davao City, Mayor Duterte prioritizes women and children. If you don't know, we were the first. Davao City was the first and the prime mover of anti-VAUC. If you don't know, VAUC is an anti-violence against women and children. Being said that, as part of Mutyanang Davao, it is our duty to protect women and children. Even during our beauty pageant, it's not just about swimsuit or looking pretty and beautiful, but it is about speaking and sharing your programs and platform for the Philippines, not just for Davao City. If you look at our history and our trail, nauna po yung Davao City bago nagkaroon ng project presentation yung Binibining Pilipinas. It is because Mayor Duterte wants us, or former President Rodrigo Roa Duterte wants women, young women and children to really just, not just show breaks, but your skills, your talents, your beauty, and everything. Sobrang ganda po ng Pilipinas. Sa Davao City, hindi lang pinapahalagahan yung minority. If you come to Davao City, we are a melting pot of culture of different indigenous cultures. That is one thing that we are proud in Davao City. At isa pa po dyan, we can say that Davao City is a strict city. It's mainly because it's very important peace and order sa Davao. We have a very strict rule on anti-smoking ordinance. Pasensya po sa nagsisigarilyo, you have your spot. In Davao City, there are so many laws and ordinances that's meant to protect and that's meant to preserve the peace and order in Davao City. Kaya nakakalungkot po when the news broke out. It was heartbreaking to see a Filipino surrender a kapwa Filipino in a foreign entity. We have our own justice system, and we see the desperation, manipulation, and everything against former President Rodrigo Duterte. Matanda na po siya. He needs to be back home. We are screaming, we are praying here in solidarity because we want him to bring home former President Rodrigo Duterte. Mabuhay po si Mayor, mabuhay po si former President Rodrigo Duterte. We are nothing but a Filipino, and we stand for our rights. And we pray, we continue to pray, and we continue to fight what is right, and that is to scream with all our hearts to bring home Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po ang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po si Mayor Rodrigo Duterte. Mabuhay po si Tatay Digong. Mabuhay po ang mga Pilipino. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring
pagsariwa po natin sa ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, panoorin po natin ang AVP presentation. Yan. So, hello mga palangga. Ayan, tuloy-tuloy ang presentation. Abangan natin ang kanilang candlelight or yung mga iPhone light nila later. Pero habang nagpapakita ng presentation sila ngayon dyan sa Carson, actually, biglaan lang po talaga yan, yung plano na yan. So, 2 days lang yung pinlano, and I'm thankful ako dahil ang mga palangga natin nandiyan dyan. Pero habang sila nagpapakita ng presentation, talagang nakikita natin kung gaano ka walang hiya itong gobyerno ni Bangag at ang pakikipagsabuatan ng mainstream media dahil yung mga pinapunta nila nga dun sa ICC na mga rallyista, nagbitbit ng mga pictures ng mga Palangga? Yes, palangga, I'm here. Gusto mo ba pwede ka daw magsalita? Oh, yes, go ahead. Okay. Kaya ano ka na? Kanila. After nito siguro daw. Sige. Okay. So, habang sila ay magsasalita ako. So, gusto ko lang ipakita ito sa inyo mga kababayan. Yung pinost natin, ayan. Kaya, sa tagal ko na sa inyo nagsasabi ng mga isyong ito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita natin? Yung issue na ginagawa ng mga bangag na kung saan talagang pinagkaisahan nila ang Pilipino at ang Pangulong Duterte. Kung nakikita nyo yung date na yan. Let muna natin sila. So, January 5, 2024, actually, November 18 of 2023, sinabi ko na sa inyo yung plano nilang i-eliminate nila lahat ng mga kritiko. Andun kasama ko, vloggers, SMNI, si Pastor Kibuloy, si Pangulo Duterte, si Inday Sara, lahat yun nagkatotoo. So, ayun yung mga mensahe sa atin na mga random na ating mga informant, ang mga puting ahas na hindi ko alam ang kanilang pagkakalanlan kung sino talaga sila dahil hindi nga nagpapakilala yung mga puting ahas natin. Pero napaka-accurate at saka ito ay legit yung kanilang mga information. Kung makikita ninyo, yan ang message sa akin. Ito ang isa sa mga representante ng ICC na pumunta sa Pilipinas last nung 2023 pa. Kung mapapansin po ninyo yung mensahe dyan, ayan ang pangalan, may message si Puting Ahas. Pwede po hamunin si Boying, Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na may gagalaw sa kampo. Yan yung mga information. Okay? Ayan, Clavano is lying through his teeth. Nakikipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Prong Jordan kay Congressman Benny Abante at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Ayan, so yan yung mga information, yan ang kanilang mga business cards. Ayan, si Clavano, epal na nga, sinungaling pa. Paano magsisinungaling yung mga information na yan, mga kababayan? Tignan natin kung, natin kakantahan pa rin sila. Magaling ka. I can make your lives comfortable. Habang thank you. Palangga, ready? Gonna hear from you. Okay na. Good After this morning. video. Legal proceedings. I say to you,
to continue to serve the country. So be it. Oh, yan na. Destination. Salamat. Pangulong Duterte. Yun po ang sinapit ng ating Tatay Digong at kaya nandito pa tayo sa gabing ito para sa ating mga pananalangin. Bago po niyan sa ating panalangin, meron pong makikipag-usap po sa atin live po from Bojack TV. Bojack TV. All right. So, hello, magandang gabi na dito sa atin sa Amerika. Yes, salamat po sa kay Brother June, sa lahat ng mga nag-organize nito, si Sister Desiree, Don Rolando, Noelia, dyan tayo lahat. Nagkikita ko rin si Angie, tsaka si Madam Mirna. Thank you so much. Yan ang aking mga solid talagang PRRD since 2016. Noong nangampanya kami dito sa Amerika, particularly sa California, ay kasama na sila na nakikipaglaban at nanindigan para not only kay Pangulong Duterte, kundi para sa taong bayan. So, alam ko napaka-busy at napakahalaga, napakamahal ng per ora ng ating mga palangga ngayon na nandyan. Pero may nabuti ninyong nag-absent sa inyong mga trabaho at kahit nga malamig, nandyan kayo lahat. So talagang ramdam ng buong mundo na nanonood sa atin. All over the world nanonood yung inyong pagmamahal sa ating bayan. Even si Heidi, yung iyong anak na kasama, yung friend kong yan, maraming pinagdaanan, paggigipit ng mga walang hiya. But anyway, hindi naman siya talaga politika. Pero sabi niya sa akin, Miss Maharlika, kahit malayo ako, pupunta ako to support Pangulong Duterte kasi naiiyak siya sa ginagawa ng Pangulong Duterte. Kaya thank you sa lahat kayo dyan. Pare-pareho tayong nararamdaman. Huwag natin bitawan ng Pangulong Duterte. Kung nakakanood kayo sa akin, talagang inaraw-araw ko ang gobyerno ni Bangag na sinasabi ko isa-isahin tayo at ang Pangulong Duterte. At ito na nga po ang ginagawa sa atin, pinadukot, kinidnap, in-extract. Diyan magaling si Liza Tanas, si Marcos Jr. mag-extract o mag-kidnap ng mga tao. Diba? Alam nyo naman yan na may 2 batang kinidnap yan sila dyan sa Turkey. But anyway, gusto ko kayo lahat pasalamatan, mga brothers and sisters. Huwag tayong bibitaw. Nandito na tayo. Kumbaga, konting singhot na lang ni Bangag. Konting singhot na lang. Wawagi ang taong bayan. Kaya thank you very much. At kailangan natin tumapok talaga. Dahil pinapakita ng gobyerno ni Marcos Jr. ang paglabag sa batas. Ang pagkanulo sa Duterte na nagbigay sa ating kaluwanan. Magsimula sa airport, kanina na from Mutya ng Davao. Talagang yung implementation ng ordinansa at batas ng Davao ay, I've been to Davao, so alam ko yan, mga bawal tapon ng sa sigarilyo or kung ano pa ng bawal sa isang syudad. At yung sa 911 na binanggit mo, tama naman yan, I can attest to that. So, the reason why nagsusupport tayo kay Pangulong Duterte, do you think kung totoo yung pinalaganap nilang sinungalingan, which is napatunayan natin na sinungaling talaga ang Pulawan, ang Pulawan, yung Pulagan, yung mga NPA, na 30,000 katao ang pinanggit ng Pangulong Duterte. Narinig ninyo doon sa initial hearing nila. Di ba? Wala pang kasi kwento. But anyway, hindi napatunayan. Si Pangulong Duterte, doon pa lang na-validate na natin, na-confirm na natin na talagang sinisira ang isang Pangulo na nagmamahal hindi lang sa mga sundalo, sa mga pulisana, ngayon, sa rin yung iba sa kanila, hindi sa kalahatang Pilipino. Pasensya na kayo sa kilala sa akin. I'm very emotional every day. Kasi kahit na nasa Amerika tayo, ayaw natin makita yung mga kababayan na pinahirapan. Imagine mo, former president na kinidnap ng Bangag na Marcos administration. How much more kayo, mga palangga, yung mga anak nyo, pamilya nyo. Kaya ni Liza Tanas, Marcos Jr. at mga
gobyerno makasabot na ipadukot ang isa o sa lahat ng pamilya niyo sa anytime na gusto nila. So this is high time for us na manindigan, ipakita sa buong mundo ang ating mga boses, ipaglaban natin ang Pangulong Duterte na binigyan tayo ng peace na kalsada, peace na espinita, peace na syudad, peaceful na syudad nung siya ay namumuno. Marami pa akong pwedeng sabihin, but alam ko, ready na kayo for your candle lighting. Thank you so much. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga magpapangupang. Thank you. Thank you so much. Ayan, mga palangga. So, tuloy-tuloy lang natin, abangan natin. Mabuhay po, Madam Maharlika. Palakpakan po natin. Okay, hanggang po ating candle. Huwag po muna natin isindihan. Baka maubos po yan na hindi pa tayo natapos. Okay. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo, mga kababayan ko. Magbibigay din po ako ng mensahe para po sa ating prayer rally sa gabi ito. Ako po pala si Jonard, ngayon pa pakilala. Kanina pa ako nagsasalita dito. Ako po si Jonard. Bali, muli, humihingi ko ako ng pasensya sa inyo na madalian po yung notice natin dahil hindi na po tayo makapagpigil na hindi makapag-gather to support